Magandang umaga mga kaibigan. Ang pag-uusapan naman natin sa umagang ito ay tungkol sa mga asawa na bigla-bigla na lang nawawala or naglalahong parang bula ng walang kung ano-ano or wala man lang pasabi kung saan sila nagpunta or kung ano ang kanilang ginawa. Yung iba nga umaabot ng taon pa at hindi pa rin nagpapakita. So, ito po ay hindi kwento-kwento lamang kung hindi ito po ay totoong nangyayari na merong mga mag-asawa na magpapakasal, magsasama ng 1 o 2 taon at pagkatapos niyan ay bigla na lang mawawala si babae o biglang mawawala si lalaki. Ano nga ba ang pwede nating gawin? Paano kung ikaw ay iniwan ng iyong asawa pagkatapos ng inyong kasal at iniwanan ka ng anak at ng kung ano-ano mang mga bagay dyan, maaaring utang, maaaring kayamanan o kung ano man yan. Ngayon, ang magiging issue, paano ka naman? Maaari ka bang magpakasal ulit sa pangalawang pagkakataon dahil hindi mo alam kung babalikan ka pa ng asawa mo o hindi? Paano kung ikaw ay nakahanap na ng bago mong pag-ibig? So, maaari mo bang pakasalan ang taong minahal mo sa pangalawang pagkakataon sapagkat ikaw ay iniwan ng iyong asawa sa unang pinakasalan mo? Ang sagot po dyan ay nasa Article 390 to 393 ng ating Civil Code of the Philippines at ito rin po ay nakasulat sa Article 41 ng ating Family Code up to Article 45 ng ating Family Code or Article 44 ng ating Family Code kung saan ay na-explain po dyan kung ano ang ating gagawin kung sakaling tayo ay iwanan ng ating taong pinakasalan. So kung halimbawang iniwanan kayo ng inyong taong pinakasalan, ang kailangan nyo lamang gawin ay mag-request ng presumption of death na tinatawag. Magre-request kayo ng petition for the presumption of death ng isang tao. Ang binibigay kasi ng ating family code na limit, let's say, doon sa taong nawala na pinakasalan mo ay binibigyan lamang ito ng 4 na taon or yung tinatawag na 4 consecutive years ng pagkawala ay maaari ka nang mag-apply ng petition for presumption of death. Pero kung ang taong nawawala ay mayroong risk na talagang maaring ito ay namatay, kung halimbawa siya ay isang sundalo, ipinadala sa gera at wala ka ng balita after 2 years, or kung ito ay isang mangingisda, mandaragat na naglayag at wala ka ng balita, maaaring pagkatapos lamang ng 2 taon ay maaari ka na mag-file ng presumption of death para sa taong ito. Ngayon, ano ba ang purpose ng presumption of death? We can actually ask the petition for presumption of death for the purpose of remarrying again and of course for the purpose of the succession, yung mga mana or yung hatian doon sa properties. Kung halimbawa naman ikaw ay umibig sa pangalawang pagkakataon at ang inyong asawa ay hindi na nagpakita yung una mong pinakasalan at ikaw ngayon ay magre-request ng presumption of death based from the family code in Article 41 to 44. So, doon sa presumption of death, ang kailangan mo lang is mag-file ng presumption of death sa korte. Anong kailangan mo doon? So, syempre, kailangan mo ng patunay kung kailan yung birth certificate nung asawa mong nawawala, kailan siya nawawala, anong nangyari sa kanya, pinahanap mo na ba siya. So, kailangan mo syempre ng birth certificate, na mga police report na final mo, na nireport mong nawawala ang iyong asawa at ito ay pinaghahanap. Tapos, kailangan mo rin syempre ng mga patunay na ikaw mismo ay ginawa mo yung tinatawag na due diligence to make sure na mahanap yung taong minamahal mo. Kasi hindi naman po maaaring basta lalamang sabihin na hindi na siya nagpakita tapos wala kang ginawa. Hindi po yan ma-approve ng korte at ang magagawin lamang po ng korte dito is summary proceedings. Maaaring magkaroon ng hearing for you to submit your evidences and of course to hear your side kung ano ba talaga yung nangyari for the court to decide kung i-approve ba nila yung presumption of death or not. Ngayon, kung ma-approve ang presumption of death, yan po ang gagamitin ninyo kapag ka nag-file kayo ng marriage license sa local civil registry. Remember, yung mga prerequisites sa ating marriage na sinabi ko sa ibang video, na kapag tayo ay nagpakasal, kailangan natin ng marriage license. At sa pagkuha ng marriage license, ito ay kinukuha sa local civil registry. At sa local civil registry, syempre,
hahanapan ka ng mga requirements at isa sa mga ibibigay mo sa kanila ay ang certificate of the presumption of death nung unang pinakasalan mo para ikaw ay bigyan ng marriage license. So, yun. Ngayon, ano naman kaya ang mangyayari doon sa mga kayamanan, sa mga ari-arian? Siyempre, kapag tayo ay request ng presumption of death na hahatiin naman yan ng korte at ang korte din naman na magde-decide kung kanino mapupunta yung mga bata. Malamang sa'yo pa rin naman yan or depende sa sasabihin ng korte. So, ngayon, kapag na-approve na yung presumption of death mo, malaya ka na, maaari ka na magpakasal sa pangalawang pagkakataon. Ngayon, paano naman kung ang iyong asawa sa una ay biglang nagpakita? Yan po ang pag-uusapan natin sa susunod na video, kung ano ang mangyayari sakaling nakapagpakasal ka na, biglang lumabas yung una mong asawa pagkatapos ng 4 na taon or pagkatapos ng 2 taon, kung kailan malaya ka na, nagmahal ka na sa pangalawang pagkakataon at meron ka ng maayos na buhay. Tingnan po natin yan, mga kaibigan. Maraming salamat po sa panunood, at kung nagustuhan po ninyo ang aking episode ngayon, maaari pong i-follow lamang ang aking Facebook page or mag-subscribe sa aking YouTube channel. Salamat po.